At para sa akin, yung pinagsamang max cushion at pagiging magaan itong sapatos na ito ang budget max cushion ng running shoe of the year. Nandito guys ang Chaodan TG 1.0. Marami natuwa sa sapatos na ito dahil sa napakaganda ng performance niya sa pang-araw-araw na takbo. At syempre, napaka-budget friendly nito. Sa ngayon, nasa 2,000 plus na lang ata ito. Pero hindi ito yung pag-uusapan natin ngayon dahil sa nandito yung bagong version niya. Itong Chaodan TG 2.0. So ano kaya ang meron sa bagong version na ito? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Chaodan na nakabase sa Shopee para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito o maging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Unahin natin dito sa midsole niya. Guys, hindi nila dineclare ko nung klaseng material o compound yung nilagay nila dito. Pero ang tawag sa midsole niya ay BU Pro midsole. Kapag tinitinan ko yung texture ng midsole nitong 2.0 at kinukompare ko dito sa 1.0, yung texture niya ay halos pares lang sila. Kapag tinitinan ko naman guys ang design ng midsole nitong dalawa ay magkaiba sila ng design at mas gusto ko ang design nitong bagong version. Tungkol naman guys sa stock height ng midsole nito, yung binigay nila sa akin dito daw sa heel ay meron siyang 44mm kasama yung kapal na insole na 7mm na meron drop na 7mm. So ibig sabihin ang kapal dito sa forefoot ay 37mm. Kung hindi natin isasama yung kapal ng insole dito sa heel, meron siyang 37mm. Tapos dito naman sa forefoot meron siyang 30mm. Ito guys yung kanyang insole, try kong kuha ng estimated na sukat. Pero guys, disclaimer, kung ano man yung makukuha kong estimated na sukat dito ay hindi official lab measurement. Possible na magkaiba ito sa official data ng manufacturer. So nakakuha ko dito guys ng estimated na 6.1mm. Pero guys, kung mapapansin nyo, naka-imbush yung kanyang insole dito sa may bandang gitna. Ito guys, papunta yan dito sa may bandang heel part. Sana napapansin nyo. Kapag pinapaabot ko yung panukat ko doon sa naka-imbush, nakakuha ko dito ng estimated na 7.2mm. Estimated lang yan guys. Nga pala guys, ang material ng insole nito ay hindi basta-basta, hindi siya ordinary, super critical insole ito. Kaya tinatawag din siyang double layer long run cushion. At kapag pinipress ko ito, naghahalo yung pagiging malambot at pagiging matigas. Parang elastic. Meron din siyang support sa arch, tapos dito naman sa heel ay pa-curve na tumutulong para may lock na maayos yung sakong natin dito. Sa outsole naman ito guys, ang nakalagay na rubber dito ay CPU material. Full coverage din ito dahil sa lahat ng primary contact, meron siyang rubber. Kung mapapansin nyo din guys, malapad yung kanyang outsole. Dahil doon, mas nagiging malawak yung contact natin sa ground, nagiging mas stable yung ating push strike o pagtakbo. Sa upper layer naman ito guys, ang nakalagay dito ay jacquard material at double layer ito. Mapapansin nyo naman dito sa may bandang toe box ay meron siyang maliliit na butas para maging breathable at meron nakaharang na manipis na tela para hindi naman basta-basta papasok ang buhangin at maging maayos ang fitting nito sa paa natin. Yung lacing system din niya guys ay niredesign. Kung mapapansin nyo, dito sa may bandang part na to, meron siyang strap, yung sinusutan ng sintas para mas maging maayos ang lockdown. Yung material naman guys ng tang nito ay engineered mesh, so hindi basta-basta matatrap dito yung init. May padding yung tang niya guys, hindi makapal pero hindi sobrang nipis. Sa collar lining naman ito guys, meron siyang padding. Dito sa gitna, makapal yung padding niya. Malambot yung nararamdaman ko dito. So nakakatulong ito para maging comfortable yung paa natin dito, lalo na yung Achilles kapag tumatakbo tayo na mahabang distance. Dito naman sa likod guys, ay matigas yung heel cap niya. So nakakatulong ito para maging maayos yung structure dito sa heel part. At nakakatulong din guys sa stability ng sapatos. Nga pala guys, meron din itong strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang. So nakakatulong yan para may lock ng maayos yung paa natin dito. At nakakatulong din ito para hindi basta-basta gumagalaw itong tang kapag tumatakbo tayo. 210 grams sa size 40. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din na may experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. Yung midsole ng sapatos na ito ay merong max cushion dahil sa kahit na tumatakbo ko na mabagal, ang daling i-press ng midsole nito. Mga 7 minutes per kilometer or mas mabagal pang pace, ramdam ko na bumababa yung midsole nito. At ang lambot ng nararamdaman ko sa cushion nito na pwede kong gamitin sa easy run, LSD at sa recovery run. Mabigat ka, pwede mong gamitin ito dahil sa kapag pinagsama yung kapal ng supercritical insole at kapal ng midsole, ang taas ng stockite ito. So ibig sabihin, yung midsole nito ay may sapat na support sa impact kapag tumatapa kayo sa ground. Kung i-compare ko naman guys, yung pagiging malambot itong 2.0 dito sa 1.0, mas malambot ang midsole nitong 2.0 kumpara dito sa 1.0. Tungkol naman sa stability ng sapatos na ito, nung unang hakbang ko dito, naramdaman ko na parang unstable siya. Meron ako nararamdaman na wobble. Dahil siguro, mataas yung stockite niya. Pero nung nasa 2 kilometers na ako, nawala na yung nararamdaman kong wobble sa midsole nito. Siguro, dahil sa napagpag ko na yung midsole nito. Isa pa sa nagpapa-stable dito guys, ay yung makapit niyang rubber outsole. So, naka 16 kilometers ako dito. Dito sa part na to, meron siyang konting gasgas. Dito naman sa may bandang part na to, meron siyang konting gasgas. Dito sa gitna, ay wala pa masyadong kagasgas-gasgas. Pero tingnan natin ang durability ng rubber outsole pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. Hindi lang mabagal na takbo ang ginawa ko sa sapatos na ito, itinakbo ko rin siya ng mabilis sa takbo. Ang bouncy na nararamdaman ko sa midsole nito, ang ganda rin ng cushion niya sa mabilis sa takbo. Pero guys, ramdam ko na may delay sa reaction ng midsole nito sa mabilis sa takbo. Sa tingin ko kung bakit ganon ay mataas yung stockite niya. Pero hindi ibig sabihin na may delay sa reaction ng midsole nito ay hindi siya pwedeng gamitin sa speed run. Pwede pa rin siya magamit sa speed run. Dahil sa bouncy ito at yung 210 grams nito sa size 7 ay ang gaang itakbo. Na pwede kong gamitin sa interval, tempo, fartlek at sa long run na may kasamang speed effort. Nga pala guys, napansin ko nung tumakbo ko ng bilis ay medyo kumukulaps yung inner sidewall ng midsole. Dahil sa malapad yung kanyang outsole, stable pa rin yung nararamdaman ko dito. Parehas responsive ang midsole nitong dalawa guys, pero mas mabilis ang response itong 1.0 kumpara dito sa 2.0. Nga pala guys, ramdam ko din na mas mataas ang stockite nitong 2.0 kumpara dito sa 1.0. So ibig sabihin, mas tatagal ang midsole nitong 2.0 kumpara dito sa 1.0 sa mas mahabang takbuhan. Tungkol naman guys sa upper layer nito ay breathable yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito. Hindi rin ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko dito. Malaking tulong din guys yung nilagay nilang strap dito sa part na to magkabila na sinusutan ng sintas. Dahil sa kapag hinihigpitan ko yung sintas, ramdam ko na maayos yung pagkalak nito sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, yung footbed niya ay tamang-tama lang sa talampakan ko. Pero yung upper layer ay medyo nakaumbok. Medyo maluwag yung nararamdaman ko. Dito naman sa gitna at dito sa heel ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi masikip. Nga pala guys, meron ako nararamdaman dito sa may bandang gitna na support sa arch ko. So para sa akin, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa at normal na lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, true to size ito sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, merong delay yung reaction ng midsole nito sa mabilis sa takbo. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito na wala yung reflectorized design dito sa likod ng heel part. Extra visibility kasi yan kapag tumatakbo tayo sa madilim na ruta. At pangatlong hindi ko nagustuhan dito, nakukulangan ako sa kapal ng padding ng tang. So worth it ba mag-upgrade dito sa bagong version dito sa 2.0? Para sa akin guys ay worth it ito. Dahil sa as a long distance runner, mas gusto ko na mataas yung stock height dahil sa mas tumatagal ito sa mas mahabang takbuhan. Mas magana ito kumpara dun sa previous version. Kung di ako nagkakamali, yung previous version ay nasa 230 grams. Samantalang ito ay nasa 210 grams. Sa size 7 yan guys. Maganda rin guys ang lockdown ng upper layer nito kumpara dun sa previous version. At kung titingnan nyo guys ang design nitong 1.0 at itong 2.0, para sa akin, mas maganda itong 2.0 ang design. Pero syempre, napaka-subjective niyan. At para sa akin, yung pinagsamang max cushion at pagiging magana itong sapatos na ito
ito ang budget max cushion yung running shoe of the year. Nga pala guys, sa ngayon ang presyo nito ay nasa 4,000 plus. May nakalagay doon na coming soon at sold out. Ang fully release nito guys ay August pa. Tips lang guys, kung gusto nyo itong bilhin ay kapag sale nyo bilhin para mas mababa ang presyo. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa patuloy na panunod at pagsuporta. Ingat po kayo at transi po.